Sa detalye ng ating balitaan, ang kampanya ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy laban sa korupsyon at para sa pagtataguyod ng religious freedom ay hindi lamang nagbibigay liwanag sa isipan ng publiko. Ito rin ay umani ng paghanga mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, kabilang na ang ating mga kapatid na Muslim sa lalawigan ng Rizal. Alamin natin ang ulat na ito. At matatag ang paghanga at suporta ng mga kapatid nating Muslim sa lalawigan ng Rizal para sa advokasya ng senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy, lalo na sa kanyang layunin katuldukan ang lumalalang suliranin ng katiwalian sa pamahalaan at itapuyod ang tunay na kalayaan sa pananampalataya. Para kay Imam Nuruddin Karim mula sa Rizal Muslim Community, si Pastor Apollo C. Quiboloy ang itinuturing niyang bukod tangi pagdating sa hayagang pakikibaka laban sa korupsyon. Malinaw umano ang paninindigan at direksyon ng butihing pastor na naglilingkod hindi lang sa salita kundi sa gawa. Sa gitna ng maraming naghahangad ng pwesto, si Pastor Quiboloy ang nangingibabaw sa puso at isip ni Imam Karim, ang numero 1 sa kanyang listahan ng mga ibobotong kandidato mula sa PDP Laban. Ang ating kabota ng Biawan sa ating ito ay Pastor C. Quiboloy. Ang puso ko talaga sa puso kanya. Sa nga ng Biawan ko siya dadalahin ko sa ating puso na para iboto kung sino man ang senador. Diyan sa lahat ng ating sinasama dito sa ating PDP Laban, ng Biawan po ang aking Pastor Quiboloy. Nakikita ko ang kanyang layunin para sa kapwa Pilipino sa ating bansa, ang pamalakad ng isang gobyerno na talaga transparency para sa lahat. Ang nakapukaw naman ng atensyon ni Sir Basit Tahir Abbas, Chairman ng Rizal Muslim Consultative Council, ay ang matapang na paninindigan ni Pastor Quiboloy kontra katiwalian. Ang kanyang platapormang Zero Corruption ay tinuturing ni Abbas na susi sa tunay na pag-unlad ng bayan. Ayon sa kanya, kapag tuluyang nawakasan ang korupsyon sa buong bansa, mas madali at pantay na maipapatupad ang mga proyekto at serbisyong para sa lahat ng Pilipino. Pinasalamatan din niya ang pagtutok ni Pastor sa religious freedom bilang tanda ng respeto sa bawat relihiyon. Ako ang tinitingnan ko isang binigkas niya doon na anti-graft and corruption. Dahil diyan po nagsisimula ang lakas at saka development ng anumang bayan. Ako din napanood ko din yung sinabi ni senatorial candidate Pastor Quiboloy. Ang sabi niya, gagawin ko yung separation of church at state. Maganda rin yun, peace freedom. Ibig sabihin yung mga religions ng tao ay magkaroon ng freedom na ma-express nila yung kanilang gustong gawin. Tulad namin mga kapatid na Muslim. So, magkaroon kami ng freedom. Hindi naman sa wala kaming freedom. May freedom kami. Pero kung at least nagkaroon ng proseso, nagkaroon ng batayan, yung lahat ng mga harapang natin. Kaya po ngayon, huwag natin nakalimutan sa May 12, ang number 53. Senator Pastor Apollo C. Quiboloy. Mula rin sa hanay ng Rizal Muslim Consultative Council, buo rin ang suporta ng kanilang General Secretary na si Abdurrahman Navalle kay Pastor Quiboloy. Ayon sa kanya, pilit na ikinukubli ng mainstream media ang mga mabubuting nagagawa ng pastor. Ngunit dahil sa SMNI, unti-unti nang nabubunyag ang katotohanan. Binigyang diin din ni Navalle ang kahalagahan ng mga kabataan sa lipunan, isang sektor na labis umanong pinahahalagahan ni Pastor Apollo. Ang kanyang mga ginagawa ni Pastor Quiboloy in a small scale ay malaki ang nagiging epekto para sa ating mga kababayan down in Davao City. Ito ay nakikita naman ng ating mga kababayan sa ibang lugar. Kaya medyo negative ang dumadating sa atin sa mga ibang social platforms, lalo na sa mga TV. Kaya siyempre, kung ano yung kabutihan ng isang tao, pilit nila itinatago. Mabuti na lang, meron tayong ibang social media na kung saan, kagaya ng SMNI, na nagbubulgar o nagpapakita ng tunay na nangyayari dito sa ating bayan. Dahil dyan, sa May 12,
inaanyaya po natin ating mga kababayan, Muslim man o hindi Muslim, na ibigyan natin ng pagkakataon ng isa ating kapatid na si Pastor Apollo Kibuloy na manungkulan sa ating sasinilyo. Para kay Pastor Apollo C. Kibuloy, ang tagumpay ng kanyang mga programa ay nakaugat sa pamumunong walang halong katiwalian. Naniniwala siya na kung walang korupsyon, walang maiiwan. Bawat pisong pondo ng bayan ay kayang palaguin at gamitin ng naaayon. Titiyakin niyang mailalaan ito sa tunay na pangangailangan ng bawat Pilipino. Kaya naman, dala ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa kanyang kandidatura bilang senador ngayong May 2025 election kasama ang 10 kandidato ng PDP Laban ang kasiguraduhan na ipagpapatuloy ang mga programa at proyekto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Tatak Duterte, na serbisyo at liderato na ipadarama ang tunay na malasakit sa sambayan ng Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ito si Eunice Pedraja, ang inyong citizen correspondent sa lalawigan ng Rizal.